Mga kababayan, magkakaroon din umano ng panibagong unity sa 2028 elections. Ayon po dito kay former Senator Antonio Trillanes, bumubuo daw po ito para lamang po pabagsakin itong ating Vice President Sara Duterte. Lulusot kaya ito o didiretso sa inidoro? Isang magandang araw po sa atin mga kababayan. Ito, panibagong balita na naman po tayo patungkol po dito sa binubuong unity ngayong 2028 election. So ayon po dito mga kababayan, no, sa ang balita ngayon, Unity 2028 binubuo na ni Trillanes. Ang tinutulak ko ay ang magsanib puwersa, yung mga kakampi, yung mga middle forces at yung Marcos administration para mas malakas ang puwersa para matalo yung mga Duterte sa 2028. So ibig sabihin mga kababayan, dito pa lamang po no, sa sinabing ito, hindi kakayanin ng mga running candidate kung sakali na hindi ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte na kalabanin siya. No? Kaya kailangan tatlong mga forces o tatlong grupo ang magsanib puwersa para lang matalo po itong ating Vice President Sara Duterte. So basahin po natin dito. Tahasang inihayag ni dating Senador Antonio Trillanes ang panawagan para sa isang malawak na alyansa na maaring ituring na Unity 2028. So, isang pagsanib puwersa ng mga kakampi, tinaguriang middle forces at maging ang administrasyon Marcos na may iisang layunin na talunin si VP Sara Duterte sa susunod na presidential election. Sa kanyang pahayag, malinaw ang direksyon ni Trillanes tapusin ang pagkahati-hati ng mga grupong tungkol sa kampo ng pamilya Duterte at bumuo ng isang blocking may sapat na lakas para sa 2028. Ang tinutulak ko ay nagsasanib puwersa yung mga kakampi, yung mga middle forces at yung mga Marcos administration para sa malakas puwersa para matalo ang mga Duterte. Ayon kay Trillanes, critical ang maagang pagbuo ng alyansa lalo't lumabas sa mga survey na nangunguna si VP Sara. So ayan mga kababayan, isang patunay dito na talagang nagulantang sila no, sa mga survey na nakikita nila kasi ang iba sinasabi dito mga trolls lang yan, mga ganun-ganon. No? Pero itong si Senator former Antonio Trillanes ay talagang nababahala na rin no, sa mga nakikita nila mga survey sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo. Diit nga kung magkanya-kanya ang mga oposisyon at ang hindi kaalyado ng mga Duterte, mananatiling mahina ang kanilang tsansa laban sa solidong base ng suporta ng Vice President Sara Duterte. So take note mga kababayan, alam po natin no, na si Vice President Sara Duterte ay history yung ginawa po nito. No? Dahil nung siya po ay nanalo bilang presidente, ay mas mataas pa po yung nakuha niyang boto kaysa sa ating presidente. So ibig sabihin, dito pa lang no, ay makikita na natin na mas malakas po talaga ang suporta ng mga kababayan natin, lalo na dyan sa Visayas at Mindanao, dito po kay Vice President Sara Duterte. Sa ganitong konteksto, binabasa ng ilang political observers ang pahayag ni Trillanes bilang unang hakbang sa paghulma ng isang de facto unity para sa 2028. So isang coalition na hindi nakabatay sa ideolohiya kundi isang layunin. Pigilan ang muling pag-akyat ng pamilya Duterte sa pinakamataas na posisyon ng bansa. Nung sinabi nga po dito ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes, na wala silang sasayang oras no, para mapatalsik kung mapa-impeach nga po itong si Vice President Sara Duterte ngayong 2026 kasi alam nila na pag nag-2027 na, marami nang babaliktad ng mga congressman o mga senador na susuporta po no, kay Vice President Sara Duterte. So dito pa lang mga kababayan, nababahala o natatakot na ba ito ang mga ito na yung mga kumakalaban po no, sa mga Duterte kasi alam nila na babalikan sila sa mga ginawa nilang panggigipit no, dito po sa mga Duterte. Bagamat wala pang formal na anunsyo ng mga pangalan o kandidato, malinaw ang mensahe ni Trillanes. Nagsisimula na ang maagang pagkilos at ang laban sa 2028 ay unti-unti nang hinuhubog ng 2 taon bago pa man ito isa na magsimula.
So kaya no, wala pang inanunsyo mga kababayan, pero alam naman natin no, ang pinupukol nila ay itong ating dating Vice President Leni Robredo. At isa pa, itong si Senator Risa Hontiveros. So yan po yung isa sa mga mag-init no, na pangalan na tatakbo di umano sa 2028 elections. At meron pa si Rafi Tulfo, yan mga naririnig ko nababasa natin sa social media. Ang tanong dito mga kababayan, papasok ba, kakayanin kaya no, ng kanilang pagsama-sama itong lakas ni Bibi Sara sa mga tao. Diretso sa inidoro ba ang kalalabasan nito? So anyway mga kababayan, ito meron po tayong panibagong balita naman patungkol po dito sa ating former President Duterte no, na nasa ICC ngayon. So pakinggan natin itong mensahe po ni Congressman Pulong Duterte. Congressman Pulong, magandang hapon po. Kamusta po kayo today? Guten Mittag, Alvin. Okay lang ko. Purimidag din po pong. Marami pong circulated information right now sa different social media platform na gusto nila na sort of i-contradictory daw yung mga statement mo sa posisyon ng defense. Ano po yung masasabi mo dito, sir? Kabalo ka, Bin. Kanang lisod, no? Kanang kabalo ka man ng kalaban. I-twist gyud nila ang storya, permi. Kaya ang ilang utok ang masunod. Puro baya na mga magabalo na ka. So kami, Bisaya mi, ako dabawin niyo ko. Bisan pag nagkamang nami sa lapo, ug pangutan-on mig okay rami. Okay ra man mi permi. Mintras buhi okay rami mga Bisaya. Ako ambot ang ubang Bisaya. Pero gipadako ko ngayon nanay, nga bisan nagkalisod-lisod ang kinabuhi, okay ra gihapon. Kay mo may gihatag sa Ginoo. Mo na kuan diha nga dalimang kag sultiyon nako nga namayat na siya. Tiguang na kaayo, wa mo kaon. Kagulo kayo sa isultihan ng mga ugok. Musulti mo na sila, unta, diha na siya matay. Karon musulti ko, okay ra siya. O sa isultihan, itwist na po nila nga, okay ra. Alay, musulti niya ko, okay ra. Ako ato, di man ko doktor, mga ugok. Congressman Pulong, magandang hapon po. Kamusta po kayo today? Di ba? Alangan na nisuka, nagdugo diha sulod, sultiyon. So mga kababayan, in short, ang sinasabi po dito ni Congressman Pulong na okay pa rin yung ating former President Duterte na nasa loob ngayon ng ICC. So na kung okay, dili siya okay, isulti na ko siya, nisukag dugo. Di malipay mong tanan. Ginoo ko ninyo, ay magtuwa ng mga troll nila kay okay rami. Sir, on a different note, sinabi din ni Congressman Leviste na isa ka sa apat na pinangalanan niya na walang non-allocables sa budget. Sir, ano masasabi mo dyan? 2022 pa man ko ay budget. So may labot na ko di. Sama sa akong gisulti, kami mga tabuin niyo, di may kutomon o way suporta ng national government. Di may Ay mga kababayan, imagine nyo, 2022 pa siya walang allocable budget daw. Pero makikita natin na ang Davao nangunguna itong pagtulong sa mga kababayan nating mga nasalanta o na tamaan ng mga sakuna, mga bagyo sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. So makikita natin yan, social media, especially dyan sa Cebu, talagang grabe yung suporta nila na binigay no, ng Davaoenyo. mga matay. Diba? Pahimo, pahinoon mi, sa dawaton, parehatong sulti sa kuha. Ingnan nas pulong, tagaan ako sa 5 billion, basta cash dayon 40% madto sa Tambaluslos. Unsa may proyekto na to, anak? So yun mga kababayan, no, yun po yung ating balita ngayon mga kababayan at narinig po natin itong mensahe po ni Congressman Pulong Duterte patungkol nga po dito sa kanyang sa kalagayan po ng kanyang ama dyan sa ICC.